Okay. Unstoppable move of the Holy Spirit, pinag-usapan natin po nung past few weeks. Number 1, the work of the Holy Spirit is unstoppable in any circumstances in the life of every believers of Christ. Huwag mo iisipin na iniiwan ka ni Lord o iniiwan ka ni Lord pag may problema. Lalo ka pa niyang sasamahan at ipararamdam na siya'y nariyan para sa iyo. Yun po ang totoo. Kaya ang ating pong topic ay unstoppable move. Marami pong bakante sa unahan. Okay. Marami pong bakante sa unahan. Kung gusto nyo, baka taklob kayo nitong ating ito, baka taklob, pwede kayong pumunta. Thank you, anak. Yan. So, ang una, matandaan po natin na si Lord ay hindi nang iiwan. Patuloy pa rin siyang kumikilos, especially pag ikaw ay may problema. Problema man yan na ginawa mo, problema man yan ang ginawa ng iba, o problema to test you. In any kind of problems and trials, God is there for you. The Holy Spirit is always there for you. Kasi yung pinag-aralan natin last week, predestined, alam niya na ang kanya. Pinili niya noong paman. Ibig sabihin, alam niyang magwawagi ka. Sabi mo sa iyong katabi, ang magandang balita, kaya ka nagpapatuloy, alam ni Lord, magwawagi ka. At pinag-aralan natin last week, pinili niya tayo. We are chosen. We are called. We are justified, set apart to give God's greater glory. So yung padalawa po, the work of the Holy Spirit is unstoppable for one common goal. Patuloy nakikilos si Holy Spirit sa kanyang layunin na tayo ay kakitaan ng Christ-like character. Kaya kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano at walang nababago sa'yo, baka wala sa'yo ang banal na Espiritu Santo. Pero sa isang tao na nasa kanya si Holy Spirit, ang totoo, mababago siya ng mababago. Hindi dahil siya ay mabuti, hindi dahil gusto niya, kundi dahil ni Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Again, kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, at yung matagal ng ugali ay nasa iyo pa rin, come to think of it, analyze yourself. You need to soak with the Word, in the Word, and you will be changed even more. Serious si Lord, especially ngayon, mas malapit na siyang dumating. Seryoso siya na isama ka sa langit. Kaya ngayon, mapapansin natin, higit ngayon pinag-uusapan ang fruit of the Holy Spirit, gifts of the Holy Spirit, the move of the Holy Spirit. Kaya, again and again, check ourselves, evaluate ourselves daily. Mag-evaluate po tayo. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi tayo tagalupa. Tayo'y tagalangit. Ang langit ay banal na lugar para sa mga banal, pinapaging banal. Romans 8:29-30. Tayo pinapaging banal. Okay, so, one common goal kung bakit tutuloy-tuloy ang kilos ng banal na Espiritu para likhaan ka ng karakter ni Christ. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya naririto ka, not just to, para lang hindi magpa-attendance. Hindi po yun. Kahit ikaw ay wala, ikaw ang mawawalaan, hindi kami, hindi ako. Pero pag narito ka, mapapagpala ka dahil makakarinig ka ng salita ng Diyos. Uuwi kang may tinanggap mula sa Lord. Uuwi kang ikaw ay ginawa ng himala ni Lord. Sabi ko, uuwi kang ginawang ka ng himala ni Lord.
Uuwi ka at ikaw na nasa online. Lord, naririnig mo ito, patulan mo. Lahat na makakarinig ng salita mo sa araw na ito, gawan nyo po ng himala. Ang umaagri at naniniwala, Panginoon, ay nakikita mo, gawan nyo ng himala sa mga kahilingan sa iyo. I pray, Lord, gawan nyo ng himala. Gawan nyo ng himala, Father. Kayong may sabi, manalig at matatanggap kung ano ang pinananaligan kung ito'y pinanghahawakan. Because I believe I speak, sabi ng Book of Psalms. Number 3, nasa part 4 po tayo. Kung na-miss ninyo nung mga ibang Sundays, please, pakinggan nyo sa JA1 page o sa YouTube. Because it is about the third person in the Trinity, the move of the Holy Spirit. Kung na-miss mo ito, yung part 1, part 2, at ito po ay part 4, hindi ko ba nailagay yung part 3? But part 4? Season, nasa week 4 na tayo, ba? Part 4? Part 4 tayo ngayon, ano? Kasi kaya po naging part 4, pero Roman numeral 3, kasi nag-extend po tayo ng ating, doon sa ating Roman numeral number 2, Christ-like character. Okay, part 4 po tayo. The work of the Holy Spirit is unstoppable through the Word of God. Kikilos simula pa noon, ang kinilos ni Holy Spirit ay Word of God na isinare. Naborn-again ka, naborn-again ako, dahil may naghayag ng salita ng Diyos. Kung titigil ang pagsishare ng Word of God, titigil ang maliligtas. Hindi magpapatuloy ang kaligtasan. Pero the more na tayo nagsishare na si Kristo lang ang daan patungo sa langit, isinishare natin ang salita ng Diyos na si Kristo'y namatay, inilibing at muling nabuhay, na ang kaligtasan ay masusumpungan lang kay Kristo at hindi sa religion, hindi sa mabuting gawa, maliligtas ang tao. From the very start, ang kinilos ni Holy Spirit ay Word of God na nahasik. Ikaw, ako, tayong lahat, maging nasa online, kaya tayo'y nanampalataya because of the Word of God na kinilos ni Holy Spirit. Tayo ay sumunod sa panalangin, totoong pagsunod, totoong pananampalataya because of the Holy Spirit who convict the sinner to repent. Si Holy Spirit yun, through the Word. Hanggang ngayon, saan man ipinihahasik ang binhi, ito man ay through multimedia, it still has the power sa mga makakabasa because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ito, Roman numeral number 3, ang kilos ni Holy Spirit. At ito'y magpapatuloy hanggang bumalik si Christ sa alapaap to save the lost. The Word of God must be preached. Salvation must be preached in season and out of season. So, the whole work of the Holy Spirit is unstoppable through the Word of God na isi-share mo. Kumusta po ang salita ng Diyos na naririnig natin? Hanggang saan niya nakaabot? Naipaabot po ba natin yan sa ating mahal sa buhay? Na walang ibang kaligtasan maliban kay Christ? Una, kumusta
ang salita ng Diyos sa ating mga puso? Paano natin ito pinapahalagahan? Kumusta ang salita ng Diyos kapag tayo may sitwasyong maganda o hindi maganda? Gamitin po natin, i-apply po natin. Ang wino-work out ni Holy Spirit ay yung word na nahasik. At ngayon, hanggang mamaya, marami kang maririnig na ihahasik na binhi at ito'y matatanim sa matabang lupa ng iyong puso. Letter A, the Holy Spirit used the power of Scripture to convict us and influence our way of thinking and beliefs. He does this to shape us into godly people. Ikaw at ako 1986, nakakilala. 1986, may word na si Lord sa akin na look for 18 and 19. Hinintay ko yung timing na yon na magamit ko sa buhay ko. Yung word na yon. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach. Yun ay word ni Lord sa akin, 1986. May timing si Lord sa salita niyang inihahasik at tinatanggap mo. Pwedeng natanggap mo, pupunta kang abroad, pero wag mong imemen sa effort at sasabing may word si Lord. Punta ako ng abroad. Kailangan maganap ang word. Tapos mangungutang ka ng iyong pagpuntang abroad. Is that the will of God? There is a perfect divine timing ni Lord and may tamang paraan. Avoid natin ang men's effort. 1986 ako binigyan ng word ni Lord. Pinanghawakan ko yun, pero kailan ako nagpastor? 1999. Nagsimula lang ako sa different ministry ng ushering. Ka-usher ako. Hanggang ako ay naging chairman ng couples. Step by step. Like Joseph. Tinuro ko po yan sa inyo last 2 weeks. Kung paano kumilos in different situation si Lord. Trust God on the process. May word si Lord kay Joseph, pero hindi agad naganap. Instead, yung word ni Lord kay Joseph ay parang naging taliwas nung una. Luluhod daw sa kanya ang kanyang mga kapatid. Pero nung nangyari sa kanya, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Opposite nung word. Pero si Joseph, hindi po siya nanghina. Still pinanghawakan niya ang word. At malinaw sa kanya, may timing si Lord. Hindi niya minen sa effort. Mula doon sa balon, then binenta siya, and then nakulong, pero nangyayari pa rin ang salita ng Diyos na siya'y naging leader and next in authority in Egypt. Sabi mo sa iyong sarili, magaganap pa rin ang word ni Lord sa buhay mo. Huwag mo lang immense effort. Kailangan dyan ay faith. Trust God for the process. Don't give up. Don't lose hope. Amen? Parang baliktad sa binigay na word sa iyo, parang baliktad ang nangyayari. It's opposite. You know what? Pinaprocess ni Lord ang ating character. He's molding us, shaping. Ito po ang ginagawa ni Holy Spirit sa word. Gagamitin niya ang word na naririnig mo to shape your character. Masaya po ba tayo doon? Because all Scripture is God-breathed
and is useful for teaching, for rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ito daw pong Holy Scripture, salita ng Diyos ay gagamitin para i-rebuke ka. Makinig po tayo. Ituwid, i-correct. Tayo po, pag tayo po ay magre-rebuke, see to it with love. Sabi mo sa iyong katabi, kung i-rebuke mo ako, kailangan may pag-ibig. Kung itutuwid mo ako, kailangan may pag-ibig. It must be motivated with love. Mahal kita. Eh, doon pa lang sa tono, eh parang wala ng pag-ibig kapag ikaw ay singhal. Tinutuwid kita, ha? Ayan, sa tono pa lang, wala ng love. Hello? Kailangan sa tono pa lang, patunayan mo na may love ka. Anak, tinutuwid kita because I love you. My love, o mahal, o asawa ko, tinutuwid kita dahil mahal kita. Pero sasabihin mo, bahala ka sa buhay mo. Ayaw mo magpatuwid. Bahala ka, mapapunta kang impyerno. Cut. Hindi po yan ang tamang pagre-rebuke. Gagamitin ang Word of God. Ang basis natin to correct is Word of God. Hello? Halimbawa, ang anak mo ay naliligaw sa unbeliever. Anak, paalala lang, sabi ng salita ng Diyos, huwag makikipamatok sa di mananampalataya. Baka ikaw ngayong born again, pag nagtagal, lumayo ka na. Dahil baka mamaya hindi konforme ang magulang niyan na kayo ikasal sa born again. Paano yan? Tapos pag nag-asawa kayo, ilalayo ka sa Panginoon. Hindi yan biblical, anak. Yun ang pagpapaalala. May pag-ibig. Hello? Ganon din sa ating mga kabataan na nila-life group. Handle them with care. Huwag mong sisinghalan. Huwag mong pananakot, mapapapunta kang impyerno, sige ka, agad na. Process. Gamitin po natin sa pagre-rebuke, ito po ang sinasabi, all scripture is God-breathed, inspired by the Holy Spirit. Yes, ang Biblia ay ginawa ng tao, pero inspired by the Holy Spirit. Andiyan ba tayo? Alam nga namang gamitin ay manok, hindi mo maintindihan ang kinaykay ng manok. Kaya, ang ginamit ng Lord ay tao. Pero inspired. Ito, God-breathed. All scripture is God-breathed and is useful for teaching. Yung gumawa nito, mamaya, ibibigay ko po sa inyo. Yan. Ito yon. 2 Peter 1:21. Sapagkat, sabay-sabay tayo, sapagkat ang pahayag ng mga propeta. May kilala kang propeta sa Bible? Prophet Samuel. Mga propetang sumulat dito. Basa. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito daw sulat dito. Hindi mula sa tao. Anong sabi? Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, ang sumulat nito'y tao, inspired by the Holy Spirit. At kami, bilang preacher, si Holy Spirit din ang nangunguna. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ganon din sa inyo. Huwag kayong papayag sa nagsasabing, naniniwala ka sa Biblia. Ay sinulat ng tao. Aba, sino kang gusto mong sumulat? Ito na ang malinaw na sinasabi. 2 Peter, na itong propesiya, itong salita ng Diyos, ang nagsulat ay tao, pero sa kapangyarihan ni Holy Spirit. Hello? Para daw tayo ay i-rebuke, i-correct, ituruan, at mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. Maituwid tayo, pero sa pagtutuwid, life group leader, anointed group leader,
I'm calling the attention ng mga tatay, ng mga nanay, sa tahanan at sa ministry, sa life group. Rebuke and correct ang ating inaalagaan with, isigaw natin, with love. Ang mahinahon na sagot, sabi ng Biblia, ay nakapapawi ng poot. Ganon din. Ipaunawa, ikaw naman matuto kang makinig. Minsan, di ba tinuro ko sa inyo, ang taong hindi nakikinig, kaya hindi makarinig ng maayos at malinaw, ay maraming gumugulo sa isipan. Na yan ay dapat i-surrender ngayon lahat. Amen? Anong nangyari kay Moses? Hindi siya nakinig sa Panginoon dahil siya'y puno ng inis sa tao. Anong nangyari? Sabi ng Panginoon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig. Ang ginawa ni Moses, pinalo. Hindi naman yun ang sinabi ni Lord. Hindi siya tuloy nakarating sa lupang pangako. Why? Siya ang kanyang mind ay filled ng inis sa mga Israelitang inilabas niya sa Egypt. Kaya sabi mo sa iyong katabi, hanggat maaari, iwasan mong mainis. Magbago ka na. Nariyan si Holy Spirit, binabago ka ng salita ng Diyos. Pero, sometimes, tayo na may naiinis, hindi sa tao. Iba yun. Kinaiinisan mo yung ginawa. Iba yun. Kaya pag ikaw ay nagsalita, ang iyong ididiin ay yung ginawa. Okay, may ginawa kang ganito. Mali yan. Mahalin yung tao, pero yung ginawa, kailangang ituwid. Lalo yung may mga hawak na mga tao sa kumpanya. Kayong mga pinamumunuan, tayong pinamumunuan, ako'y pinamumunuan. Kasi the business in the kingdom of God ay merong binigyan ng authority. Ako'y marunong makinig. Kailangan yun. Kung ikaw ay empleyado, kung ikaw ay nangangamuhan, matuto kang, ako'y marunong ding makinig sa biyaya ng Lord. Amen? At itong salita ng Diyos, ang basihan kung tama o mali ang paraan mo natin. Saan tayo magbe-base ng sasabihin? Sa Word of God. At pag sinabi, sa pagkukorek, kailangan ay may pag-ibig. Gagawin dahil mahal mo siya. Gusto mong maituwid. Gets po natin? Peter once, dito sa ating naniniwala po ba tayo na ang nakasulat sa Holy Scripture ay salita ng Diyos, galing sa bibig ng Diyos? Naniniwala po ba? Mag-say amen. Na ginamit ng Lord ang mga propeta. Ang mga author nito ay inspired by the Holy Spirit. May naniniwala po ba rito sa Quran? Hoy, yan na. Hindi nyo narinig ang sinabi, hininaan ko laang. May naniniwala po ba dito sa Quran? Huwag namang may aamen. Sabi nung isa, hininaan nyo kasi. Oo naman. We believe in the Bible book, sabihin natin, book of instruction before leaving earth. Basahin mo ang salita ng Diyos bago ka umalis sa lupa para makasigurado kang palangit. Kailangan lang ang nagtuturo, inspired by the Holy Spirit. Kaya, ang ating pong
part 4 na pinag-uusapan, the Holy Spirit is works, the unstoppable move of the Holy Spirit through the Word of God. Mula nung ikaw ay born again, hanggang ngayon at magpapatuloy, si Holy Spirit ang kikilos through, isigaw nyo, Word of God. Kaya kung walang mahasik, paano mababago? Kung walang alam, paano maniniwala? Kailangan may nagsishare. Sino magsishare? Tayong lahat. Taas ang kamay na magsishare ng Word of God. Magbabasa. Pumalakpak sa Lord. Dito sa ating binasa, ulitin natin 2 Peter. Nagre-restart. Dito sa 2 Peter 1:21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta, ito po, ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, ginamit ng Holy Spirit ang mga tao para sa pagsulat ng banal na kasulatan. At ngayon, kaming mga preacher ay ginagamit ni Holy Spirit. Ikaw rin, payag ka bang ikaw ay gamitin para i-share ang kaligtasan sa iba? Taas ang kamay. Yung payag, ha? Lord, nakataas ang kamay ng bawat isa na sila'y willing na gamitin mo, Holy Spirit, to share salvation, to share the good news of salvation, to share the gospel, to share, and Lord, magamit mo ang buhay ng bawat isa to rebuke, to correct, O God, to teach ayon sa iyong kalooban. Thank you, O God. In Jesus' name, palakpakan natin si Lord. Magagamit tayo. So, Peter wants his readers, doon sa 2 Peter 1:21, yung binasa natin, Peter wants his readers and us to know that the Holy Spirit is the source of all Scripture. Maniwala ka si Holy Spirit ang sa likod ng pagsusulat ng banal na kasulatan. Naniniwala tayo? Walang maniniwala dito sa Quran. Amen? Amen? Ang paniniwalaan natin ay ang banal na kasulatan, the Holy Scripture. So, the Bible, basahin po natin, the Bible is not merely a human book. God's Spirit guided the entire process of its creation. Habang ito'y ginagawa, nililikha, inspired by the Holy Spirit. Pero doon sa malalaki pong Bible, yung malalaki, ako po'y marami, ayun po ang una kong investment nung ako'y born again. Panay ang invest ko, mga books, ako po'y merong maliit na room sa bahay. Puro books. Yun po ang aking investment. Doon po ako nag-spend ng a lot of money nung ako po'y nagtitinda pa ng bigas. Meron po ako mga study Bible. Meron po yung tinatawag na commentary. Yung commentary po galing sa tao na yan. Kaya iba-iba ang commentary. Pero sa atin po, sa JA1, ang Holy Spirit po nangungusap sa Apostle Art, kaya we have the inner healing and deliverance na yan po ay malinaw sa atin ang ginagawa natin. Tama. Nasa Bible. Palakpakan natin si Lord. So, doon po sa 2 Peter, sa English, basa po natin, 2 Peter 1:20-21. Sa ibang translation, first of all, you should know this. Mahalaga ito. Una sa lahat, sabi ni Peter, Apostle Peter, una sa lahat, no prophecy of Scripture comes from one's
own interpretation. Because no prophecy ever came by the will of man. Instead, men spoke from God as they were moved by the Holy Spirit. Maniwala ka na itong Biblia ay natala, ginamit ang tao, ginamit ni Holy Spirit. Kaya kailangan mong ito'y maging malinaw sa'yo, maniwala tayo sa salita ng Diyos. Pumalakpak ang naniniwala at hindi magbabago ang katotohanan mong at pinaniniwalaan mo. Amen? Okay. So, ang ating pinag-aaralan, kikilusin ni Holy Spirit ang Word of God. Ito ngayon. Matthew 22, 36 to 39. Kikilusin ni Holy Spirit. Tayo po'y tumayo, basahin natin ito. At kikilos si Holy Spirit habang binabasa natin ito. At ito'y matanim sa ating puso. Matanim. At ito'y ipapaalala ni Holy Spirit. Yan ang ginagawa ni Holy Spirit. Matthew 22, may nagtanong kay Jesus nung siya'y nasa lupa. Guro, alin ba ang dakilang utos? Basa natin. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Verse 37, sumagot si Jesus. Sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong isip mo. Ito ang dakilang unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Tayo po'y may 10 utos sa Old Testament. At yung 10 utos, ginawang 2 na lang. Yung 2 na yan, una, kasi dun sa 10 utos, yung first hanggang 6, or if not, I'm not mistaken, hanggang 4, ito po'y patungkol sa pagmamahal sa Diyos. And the rest of the 10 commandments, ito'y pagmamahal sa kapwa. Kaya may nagtanong kay Jesus, ano po ba ang mahalagang utos sa 10 utos? Ito ang sinabi ni Jesus. Yung 10 ay ginawa na lang 2. Ang una, ang mamahalin na una ay ang Panginoong Diyos. Buong puso, isip, at kaluluwa. Buong lakas. Ang pangalawa, kung paano daw mahal natin ang ating sarili, ganun din natin mahalin ang ating kapwa. Hindi mo gustong saktan na yung sarili at hindi mo rin gustong saktan na yung kapwa. Dahil kung ano daw ang gusto nating gawin sa ating sarili, ganun din daw ang ating hangarin sa ating kapwa. Yan daw ang pangalawang utos. Pero yung una, ibigin ang Diyos. Kapatid, pwedeng sabihin natin, ang hirap, hindi ko kaya, sadya. Magagawa lang yan natin. Habang tayo lumalalim ang relasyon kay Lord, habang tayo nagbabasa, habang tayo nakikinig, habang tayo nakikipagrelasyon ng totoo kay Holy Spirit, mangyayari yan. Mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Ito po'y naging hamon sa akin. Nung ako ay sobrang attached sa business, at ako'y tinawag na mag-full time. Year 2000, baka ako'y magkamali, baka nakalimutan ko na yata. 1999 po ako. 1999 po ako nag-start na maging pastor. Bagamat 1986 may word na sa akin si Lord to preach. Pero naghintay ako ng proper timing ni Lord. 1999 ako nagpastor. And then, may word ng Lord na hindi kita pababayan, hindi kita iiwan. My plans for you is to prosper you and not to harm you, to give you hope and a good future. Hindi agad ako nag-full time.
May proper timing si Lord. Nagpastor ako, 1999, pero hindi agad full time. May word sa akin si Lord, I will prosper you. Okay? Kaya nung mag-full time ako, pinangawakan ko yon. Pero 1999, nung mag-full time ako, 2004 or 5, kung may word ang Lord sa'yo, huwag mong immense effort. Pray for right timing. So dito, mahalin ang Lord, hindi natin kaya. Mangyayari lang na mas mahal natin ang Lord kaysa pera kapag nagdesisyon ka ng genuine relationship sa Kanya na siya talaga ay pinaniniwalaan mo through the Word. Kini kayo, hindi mo magagawang mahalin ng todo si Lord kung kulang ka ng alam kung sino ang Panginoon. Right? Makikilala mo lang ang Panginoon through the Word of God. Who He is. He is healer, provider, sabi ng Biblia. Miraculous God, sabi ng Biblia. Is always there for you, sabi ng Biblia. Magandang plano niya sa'yo, sabi ng Biblia. Ang tanong, naniniwala ka ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? Pangahawakan mo ba ang mga pangako ng Lord? Pumalakpakan, magsasabing yes. You can take your seat. Kikilos si Holy Spirit, maniwala ka. Kailangan merong kikilusin siya sa'yo. Philippians 2:13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Again, again, and again. Ang kikilusin ni Lord ay word in your life. Iko-convict ka naman niya pag nagkasala ka. At sasabihin niya sa'yo, repent. Pero kailangan magaling kang makinig. Kailangan empty yourself about self. Empty mo ang sarili mo for you to obey God. So, ang Diyos, pakibasa po, Philippians 2:13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Hindi itinatago ng Panginoon ang the best para sa'yo. Naririto yan. Gustong-gusto ni Lord na mangyari sa'yo at sa akin ang kalooban niya. Say amen. Kailangan mo lang malaman. Narito yan. Kailangan mo padalwa sumunod. May timing si Lord. Si Lord ang kikilos para gustuhin mo. Kaya bago ka matulog, Lord, lahat ng naganap na maganda sa buhay ko, sa araw na ito, ikaw yun, salamat. Nagtagumpay ako sa galit dahil sa'yo, salamat. Pero sa umaga, i-invite mo siya. Pagising mo, I invite you, Holy Spirit, lead me, guide me, breathe upon me, empower me. I can do nothing apart from you. Gusto po yung panalangin yan ni Lord. Bago ka humingi ng napakaraming panalangin, hingin mo ang panalangin yan. Lead me, Lord. Guide me. Empower me. Anoint me. Wala akong magagawa. Kung hindi mo ako gagabayan, guide me. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Please, people of God, sama-sama po tayong i-share natin ang mga pangako ng Panginoon para sila'y manalig. Basa po, sasampalataya. 1, 2, 3, go. Lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo
at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Hindi lang po kaming mga pastor ang mga ngaral. Lahat po tayo. Ipangaral natin na si Kristo lang ang daan patungo sa langit. Ipangaral natin na si Kristo totoong Diyos na matay, inilibing at muling nabuhay. Ipangaral natin ang tatawag sa Kanya ay maliligtas. Ipangaral natin na kailangang ipahayag ng tao ang kasalanan, magsisi, tumalikod, magpatawad ng maligtas. Ipangaral natin na hindi lahat ng nilikha ng Diyos na tao ay anak ng Diyos. Ang tunay lang anak ng Diyos ay ang nanalig at nagpahayag na si Kristo ang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ang nanaliglag at tumanggap. Ipangaral natin yan. Romans 10:9, John 1:12. Ang sabi rito, magkakaroon lang ng faith kapag may nangaral at ang ipinangaral ay salita ng Diyos. Kapatid, sa nangyayari ngayon, ayaw natin ang nagaganap na digmaan. Ayaw natin. Pero nakalagay din sa Biblia, sa huling panahon, magkakaroon ng digmaan. Maging matatag tayo. Magbasa tayo ng Biblia para makilala natin si Kristo at tayo mabago. Amen? Para hindi tayo pumayag sa gusto ng kaaway. Ang gusto ng kaaway, dalhin ng tao sa impyerno. Huwag kang papayag. Magbasa tayo at manalig sa salita ng Diyos. So, through repentance, He wipes out what was dirty in us. Mahalaga ito, mga kapatid. Kapag po tayo nagsisi, lilinisin tayo. 1 John 1:9. Kapatid, online at narito. Kapag tayo'y nagsisi, saka tayo pakikialaman ng Lord para mabago. Hello? Tanggapin mong ikaw ay nagkamali. At sabi mo, nagsisisi ka at tumatalikod. Close your eyes. Pagsisihan mo ngayon, lahat ng iyong nagawa, ano bang mga sinalita mo laban sa iba? Laban sa iyong sarili? Laban sa Panginoon? Ano bang ginawa mo sa iyong kapwa? Baka may pagbabanta ka, talikuran mo yan. Baka may hinanakit ka, talikuran mo yan. Magsisik tayo. Talikuran natin. Baka nagalit ka sa Panginoon, handa ka niyang patawarin. Magsisi. Baka may kagalit ka, patawarin mo na. Baka galit ka sa sarili mo, patawarin mong sarili mo. Gawin mong seryoso ang sinasabi ko sa iyo ngayon. May hamon ang Panginoon. Hali kayo, magliwanagan tayo. Sabi ng Panginoon, gaano man karumi ang inyong nagawang pagkakasala. Ito man kasing pula ng scarlet, kaya kanyang paputiin as white as a snow. Sige, ikupisan mo yan. Sabi mo, Lord, tinatalikuran ko aking paninirang puri. Tinatalikuran ko ang aking mga maling asal. Tinatalikuran ko ang aking pag-aalinlangan sa iyo. Ibinawaksi ko ang takot. Come on. Sige, iwaksi mo ang takot. Iwaksi mo na mga maling bisyo, maling gawa, maling asal. Asal mo sa iyong kapwa, sa iyong magulang. Asal mo na hindi maganda sa iyong kapatid. Kapatid sa Panginoon. Iwaksi nating lahat yan. Turn to God. At tanggapin mo ngayon ang forgiveness. Tanggapin mo ngayon ang healing. Tanggapin mo ngayon ang freedom. Tanggapin mo ngayon, nililinis ka.
ng Panginoong Diyos ng kanyang banal na dugo. Pumalakpak. Ang uuwi kang, ikaw ay may peace. Nasaan ang may peace? Pinatawad ka ni Lord. From being unbeliever to become believer of Christ. To have a Christ-like character. Ito po yung kilos ni Holy Spirit. Dati kang unbeliever. Kikilos si Holy Spirit through the Word. Magiging mananampalataya ka. Hindi lang enough yun. Hindi ka lang basta born again, gagamitin ka niya as leader. Christ-like, having Christ-like character. Gagamitin ka niya as disciple, servants. Kasi yun ang number 2. Nakilos ni Holy Spirit for us to have a Christ-like character. Letter C. The Holy Spirit works in believers by illuminating and applying the Scriptures, revealing God's truth and convicting of sin. Yan ang kilos ni Holy Spirit. Kaya pag ikaw ay may narinig na ikaw ay itinutuwid ng iyong asawa, abay matuwa ka. O ng iyong magulang, o ng iyong apo, o ng iyong anak. Matuwa ka. Si Holy Spirit yun. O ng iyong leader. Pero with love, ha, mga leader? With love. Mga magulang, mga lolo, lola, with love. So the Holy Spirit works, basa po. The Holy Spirit works in believers. Sino mga believers? By illuminating and applying the Scripture, revealing God's truth, and convicting of sin. Ano yung illumination and understanding? Letter A, basa. Handa pa po tayo makinig, walang distraction, amen? Praise God. Ito po yung napaka-serious matter. It's about the Holy Spirit. Holy, holy. Letter A, illumination and understanding. The Holy Spirit helps believers grasp the meaning of Scripture, revealing its truth and making them relevant to their lives. Huwag mong sasabihin na hindi mo ito maintindihan. Kaya kayo ngayon ay tinuturuan tayo, sinasabi sa atin, sa magitan ni Holy Spirit, mauunawaan mo at magkakaroon ka ng hungerness and thirstiness for the Word. Kung nasa iyo si Holy Spirit. Ranas ko po yan. I'm so hunger to do the will of God. Kaya iniiwan ko noon ang negosyo. Hindi ko alam yon. Kilos na pala yun ni Holy Spirit. Hindi ako natatali. I'm not contented na hindi ako nakakarinig ng word. Kaya noon, saan man ako parang gusto ko lagi makarinig ng word of God. Yung pala, kilos ni Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Letter B, conviction of sin. Kung tayo'y less of self, more of God, madali mong mararamdamang ikaw ay kinikilos ni Holy Spirit kapag ikaw ay nagkasala, hindi ka mapapakali na hindi makipagkasundo. Kung yun po ang doon mo mag-evaluate ka ng sarili mo. Kung ikaw ay masyado ng soak kay Holy Spirit, in love with the Holy Spirit, hindi ka mapapakali. You are not contented. Meron kang nararamdamang, hindi ko kaya. Naranasan ko po yan. Nariyan ang Ate Meli. Nung ako po ay babagong pastor, 1999, 2000. Babagong pastor ako. Tapos,
Pagdating ko sa butik, sabi nung akin lady, ate, sabihan nyo naman yung nasa sa tabi natin na magmamanok, ay nagwawalis siya, ay tumatama sa ating glass cabinet. Pagod na kami ng kalilinis. Sinabihan ko, nagalit sa akin. Nanungayaw. Mga tao'y naglapitan. Simple lang na ang sinabi ko. Nakiusap ako. Sa pakiusap ng aking mga lady. Nagalit. Wrong timing yata ako. Pagdating ng may init ang bait niya. So, hindi naman ako, nag-explain lang ako, hindi rin niya tanggapin. Yung ating pinag-aralan nung isang linggo na may talukbong, blinded. What I did, nung hapon, tumawag ako, may tinawagan ako na sabi ko, samahan niyo ako, hindi ako samahan ng asawa ko. Gusto ko makipagkasundo, nakalagay sa Biblia. Kung may taong galit sa'yo, makipagkasundo ka. May tinawagan ako. Ayaw rin akong samahan. Kailangan ko may kasama kasi pupunta ako sa bahay, makikipagkasundo. Kasi hindi pwede sa palengke kasi siya. So, sa bahay, nung gabi, ayaw akong samahan ng asawa ko. Ayaw rin akong samahan ng tinawagan ko. May isa pa akong tinawagan, naririto. Hindi ko na mention. Tinawagan ko, hindi rin ako samahan. Sabi, ay, kilala ko yun. Matapang yun. Hindi ako mapakali. Yun po yung ibig sabihin dito. Na kung ako may pagkakamali, ang mali ko, wrong timing ako. Kasi siguro may problema. Ang ganda naman ng aking request. Pwede ba, pag magwawalis, madahan lang? Kasi yung tubig, napunta daw doon sa aming cabinet, ay butik. Ano yung butik? Tindahan ng mga damit. Ang business ko. Bukod sa rice, may butik. May butik ako. So may mga lady ako. Ang tinda ko, magagandang damit. Mga galing Bangkok. Magagandang damit. So, kinausap ko. Request ng aking lady, ay nagalit. Pero hindi ako mapakali nung hapon. Ito na pala yun. The Spirit uses the Word of God to expose sin, leading to repentance and a desire to live a life pleasing to God. Ginamit ni Holy Spirit yung Word. Anong Word? Ipinaalala sa akin kung may taong galit sa'yo, makipagkasundo ka. Padalawa, ginamit ni Holy Spirit ang Word. Nung walang sumama sa akin, ako ay kinonvict ni Holy Spirit. Ginamit ang Word na kung may taong galit sa'yo, regaluhan mo. Niregaluhan ko. Hindi nga ako nakapunta ng bahay. Ginawa ko, may binili akong something, nilapitan ko at niregaluhan ko. Ito na pala yun. Application nito. Hindi ko alam noon. Si Holy Spirit ang bida na kumilo sa buhay ko. Bakit? Pinalala sa akin ang Word of God. May taong galit sa'yo, regaluhan mo. Ginawa ko at nakasundo kami. Sinong bida? Si Holy Spirit. Why? Pinaalala sa akin ang natutunan ko. Ipapaalala sa'yo, pero hindi kanya pipilitin. No pressure. No pressure. Si Holy Spirit, siya ang naglalagay ng, yung Philippians 2:13, siya ang naglalagay ng pagnanasa at ability. Wala kang pagmamalaki. Sumunod ka lang, mapapagpala ka. Eto na ako ngayon, may patotoo ko sa inyo, praise the Lord. Sinong bumuo ng patotoo? Si Lord. Ano lang ang kailangan kong gawin? Cooperate. Ano ang kailangan mong gawin para sa magandang patotoong binubuo sa iyong sitwasyon? Cooperate. Sino rito makikipag-cooperate kay Holy Spirit? Pumalakpak sa Panginoon. Yes, in Jesus' name. Conviction of sin. Yan ang ginagawa. Yung una, illumination
sa Word. Huwag mo sasabihin hindi mo maintindihan. Nariyan si Holy Spirit, master teacher siya. Ito pa ang pinararanas sa akin ngayon ng Holy Spirit sa mga taong hindi ko, alam ko kung kaya na nila ang mga solid food o hindi. May mga taong hindi pa kaya ang solid. Ang kailangan ay milk. Hello? Alam niyo ang milk? Milk. Hindi pa kaya ang solid yung mga malalalim na pinagagawa dito, hindi pa kaya. Kailangan sa bata, infant, Christian, ay milk. Hello? Sometimes, ang thinking ko, matanda na itong Kristiyano, pwede na siguro ang solid food. Pero hindi pa pala. Nasasaktan pa. Ang matanda ng Kristiyano, pag sinabihan mo, base sa Biblia, hindi nasasaktan. Nagpapasalamat pa pag tinutuwid. Pumalakpak ang matatanda ng Kristiyano, natutuwa pag tinutuwid. Talaga? Kasi pag yan po ay dagtang papaya, yan po ay, ano yon? Sanggol pa. Ang kailangan dyan ay milk. Hindi solid, hindi hindi pa nila kaya. Para silang maglakad pa, ano-ano. Talagang akayin. Hello? Pero, letter C, eto, guidance and direction. Master teacher, ito po ay siguro next week. Ang ganda po nito. Kung paano si Holy Spirit as a master teacher, galing. Di lang po natapos ngayon Sabi ko, I love you, Holy Spirit. Sabihin naman natin, I love you, we love you, Holy Spirit. We love you, Father God, we love you, Jesus. Always remember, the Holy Spirit is the Spirit of God who is always with us. Ito na yung ginagawa niya, yung convict. Kinikilos tayo pag nagkasala para tayong magbago. Tinutuwid tayo. Ito ngayon, letter C, guidance and direction. The Holy Spirit guides believers in their daily walk with God, helping them make wise decisions and navigate life's challenges. Siya naglalagay ng pagnanasa. Remember lagi yun Philippians 2:13. Ibig sabihin, aasa ka. Sabihin mo lagi, you are invited, the Holy Spirit, in my prayer life. Pag ikaw'y nagpe-pray, invite mo siya. Bago ka matulog para hindi ka managinip ng pangit, invite mo siya. Pag nananaginip ka ng pangit, hindi mo inanyayahan si Holy Spirit. Padalwa, nanood ka bago natulog ng masasamang panoorin. Pero invite the Holy Spirit. Magpalinis ka ng isip at puso mo, and you will have a quality sleep and quality rest. Sabihin natin, quality sleep and quality rest. Sinong naniniwala na hindi sa haba ng tulog, kundi doon sa having the Holy Spirit in you, makakaranas ka ng quality sleep, kahit 3 tulog lang. Tama ba, Pastor Russell? Malimit po kami nakakaranas ng 3 oras, 2 oras, walang tulog. Mula sa ating Apostle Art, kami pong mga minister. Maraming miniminister, hanggang madaling araw ay may kinakansel. Paggising sa umaga, may mga missed call na. Kulang ang pahinga, kulang ang tulog. Pero more than enough si Lord. Because the Holy Spirit, you invite the Holy Spirit to your situation. You invite the Holy Spirit before matulog. You invite the Holy Spirit after you wake up. Invite ka the Holy Spirit sa lahat ng gagawin ko. Guide me. Guide me. Lalo po sa isang kagaya ng ating Apostle Bishop Art. At kami rin. Maraming pinahawakan na assignment si Lord. We need to invite Him sa situation mo. Hello? Are you there? I-guide ka niya. In-invite mo siya
Welcome ka, Lord. Ganun ang sabihin mo. Ito po, the Holy Spirit guides believers in their daily walk. I-guide ka niya pag nagpagabay ka. Nandiyan ba tayo? Huwag mo siya pangungunahan. Para hindi mo pangunahan, do not see me na ako'y perfect. I'm not perfect. Ako'y kagaya nyo rin. Ang itinuturo ko sa inyo, itinuturo ko rin sa sarili ko. Hello? Nandiyan ba tayo? Hello? Si Lord lang. Palakpakan natin ang perfect God. Holy God. Lahat tayo rito tinuturuan. Hello? Ako ang una nga tinuturuan habang ako'y nag-aaral. Habang ako'y naglalagay ng ituturo ko sa inyo. Ako ang unang tinuturuan. Ako ang dapat unang nag-a-apply. At kayo ngayon nakarinig, hahanapan na kayo ni Lord ng application. Is that okay for you? Hanggang saan ako kaninang morning? Hanggang saan nga ako? Tumigil ako sa... Yan. Itigil na ako para tayo makaawit. Hindi, dito sa parang letter D eh. Letter D. Hanggang letter D tayo. Ikot ninyo ko next week. Letter C, guidance and direction. Sabihin mo lang, lead me, Lord. Kaganda nga nung kantay, lead me, Lord. Tarara, hindi ka. Ganda kaya nun. Ganda nun. You are saying to God, lead you. Kaninang kinawit po namin ay yung gustong-gusto ni Lord na marinig sa atin. There is power in this simple word na sasabihin mo kay Lord. Ano yung simple word? I need you, Lord. There is power. There is real power when you say to God, wherever you are, I need you, Lord. Tinuruan ako ni Holy Spirit. Whenever I enter to drive a car, pinapaalala lagi sa akin, Lord, thank you for blessing me this Montero and for using everyone to bless me. This kind of blessing. Continue to bless them mightily and surprise them. Sinasabi ko po yan lagi. Sa lahat ng ginamit para ako'y magkamontero ng libre. Kayo yon, blessed. The Lord bless you all and give you surprises upon surprises. Hindi nyo sinasabing amen. Humble nyo ayaw nyo baka naman di nga kayo nagbigay. Joke lang. Paano nabuo ang 2 milyon? 2 milyon po yung Montero, alam ko, pati insurance noon, ibinigay nyo sa akin ng sorpresa. Kaya pagsakay ko sa sasakyan, Lord, sino man magmamaneho ng manibelang ito, Lord, bless mo. Maging ang nasa unahan, likuran, tagiliran, magkabila na nagdadrive sa himpapawid, nasa lupa, sa karagatan, Lord, ingatan nyo, gabayan nyo, walang aksidente. Wala po itong kasinungalingan, ito po I always do that kind of prayer. Now, motorists, mga passengers jeep, maging sa himpapawid, nasa karagatan, naalala ko sina Romel, sina RJ, yan po ang ating mga kapatid na nasa barko. At mga kapatid nating nasa ibang bansa. Mga nakasakay sa airplane. Use your time in prayer. Especially wala kang ginagawa, wala kang kausap, tabi mo muna yung cellphone. When you are driving, kaya naman, pag hinuli ka, beating the red light, hindi naman ako nag-beat sa red light, I beat the green light, inabot lang ako ng traffic. So, lusot ako kasi hindi naman talaga totoo na I beat the red light. Kahapon, morning, as I travel, kita ko na may mga pulis doon dyan sa diversion. Kita ko na, may mga pulis. Yung isa doon, malayo pa, inano ako kasi marami yon. Ako'y nakasuot ako ng God Focus na t-shirt. Pupunta ako ng meeting. Naka-God Focus ako. God Focus, yung ating team ng anniversary. Pinara ako. Sabi ko, ano naman violation ko kaya? Lord, I need you. Anong sinabi ko? Lord, I need you.
Binaba ko ang window. Ayan. Good morning, ma'am. Pagharap ko, siguro nabasa. Hindi ko alam ba't ganun ang sagot niya. Ay, sorry po. Sorry po. Kilala ko kayo. Nangihingi lang po kami ng ID, pero okay na po. God bless po. Ayun pala, born again na pulis. Pero may dala naman akong license eh. Ay, mga motorist, para ngayon marami nag-check lang naman ng driver's license. Gets? We are guided. Kasi alam ko na, tayo mga babae, pagka simple lang ang pupuntahan, dala mo lang i-coach. Yung maliit lang, pouch. Ilalagay mo dapat doon ang driver's license. Tama? Eh ngayon, pag ang bit-bit mo na yung malaki, naiwan mo na yung maliit mo, wala ka ng driver's license. Kaya sabi po ni husband, ilagay mo na lang kaya ang iyong lisensya sa sa sasakyan. Eh sabi ko, pag yung isa ang dinala ko at nalimutan ko, target nila ay lisensya. Hindi ko alam bakit. Pero good yan, good. Basta, we need the direction, clear direction. Clear. Tinuruan ako ni Lord na ganito. Mahirap din kaya pag yung may nalimutan ka. Tapos, naiwan mo ang bag mo sa loob. Naroon ang susi. Hindi ka ngayon makakapasok sa loob. Dahil ang susi ng bahay mo ay nasa bag mo. Tama? Nariyan pa kayo? Naka-experience ko yan pag mamadali ko nung Friday. Nako! Naiwan ko ang bag ko. Eh yung bag ko, nandun ang susi. Nakalak na. Hindi ako pwedeng umalis. Ang bag ko nasa loob. Naroon ang lahat ng kailangan ko. Naandar na ang sasakyan. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Yung bulk na susi ng bahay at ng gate, nailagay ko pala sa sasakyan. Kaya kahit ako may susi sa bag para sa bahay at sa gate, may extra naman akong susi na nauna kong ilagay sa sasakyan. Praise God, nabuksan ko. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Laging bida sa lahat ng bagay. Makinig kayo. Kapag kayo'y sanay na, thank you, Holy Spirit, use ka na. Ay, doon na i-inlove lalo kay Holy Spirit. Kahit simple things, kumikilos siya. Holy Spirit, thank you. Holy Spirit, I love you. Ang galing-galing mo, sadya naman. Parang, di ba? At tinuruan ako ni Holy Spirit ng salitang unstoppable, highest, praises, glory, honor, and power, and thanksgiving belongs to you. Palakpakan natin si Holy Spirit. Amazing. At marami pa po. Grabe. Sabi ko nga, oh, dear Holy Spirit, kung hindi mo ako minove, ginaid, na ilabas ko yung bulk na susit, ilagay ko sa sasakyan, nasaraduhan ko ng pinto, nandun sa loob ang bag ko. Hindi ako pwedeng umalis. Paano ako makakalabas? Eh di abalahin ko pa ang aking asawa na naroon sa business. Pero naging nariyan si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. The Holy Spirit guides believers in their daily walk with God. Just invite Him. Invite Him. In your situation, may nabalitaan ka na hindi maganda, take over, Holy Spirit. Take over. I surrender this news. Wala akong magagawa. Take over. Letter D. Hanggang D. Empowerment and spiritual gifts. The Spirit empowers believers with the spiritual gifts, enabling them to serve God and others effectively. Huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, ang itinuro po sa atin na Isaiah 11:2. Yan po ang gifts. Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, knowledge, understanding, Spirit of counsel and might, and Spirit of fear of the Lord. That is the gifts. Bukod pa po yung fivefold ministry gifts. Alin ang fruit? Galatians 5:22.
Yang pong fruit at gifts ay si Holy Spirit ang kumikilos para ikaw ay maging anointed bilang nanay at tatay, effective bilang leader, nanay at tatay. Tayo sa lahat ng ipagagawa sa atin, we need the anointing. Tatay, nanay, leader, pastor, life group leader, kailangan empleyado, negosyante, we need the gifts and fruit of the Holy Spirit. Sabihin natin, thank you Lord for the gift. Sabihin natin, thank you Lord for the gift and the fruit. Galatians 5:22, na pinoproduce mo at ipinagkaloob mo sa buhay ko. Palakpakan natin si Holy Spirit. This time tayo po ay aawit sa Panginoon. Ito po'y awit na continue po natin next week. Sa ating last Sunday na po iyon. Next week ay last Sunday. God willing, matapos po itong The Move, Unstoppable Move. Dito po sa ating aawitin, nasa na ang music team? Pastor, please. Sa ating pong awitin, ito po ay meditate natin. Nagsasaad po ito ng I need you, Lord. You're my heart's desire. Spirit in me makes my life a blaze. And get ready sa lalabas sa bibig ko. Pakinggan nyo ang lalabas sa bibig ko after or during that prayer song. Yung po ay prayer song na ibinigay ng Lord, inspired by the Holy Spirit sa ating Apostle Bishop Art. Ito po ay nagpapahayag na kailangan mo talaga si Lord. Nagpapahayag na yung kanyang apoy, nakapangyarihan, the anointing ay kailangan mo. So, watch out kung anong lalabas sa bibig ko after the song or during the song. Mag-gesture ka based sa sasabihin ko. And you will receive what you believe. Are you ready? Ready tayo? Stand up on your feet. Kanya-kanya tayo, sabihin natin ito kay Lord. Every day I walk in the path of life. Your mighty hands, O Lord, is the guide of my life. It is a prayer song na ibinigay ng Panginoon sa ating Apostle Art. Nilapatan ng tunog. It is a prayer song. Gawin po natin. Every day I walk in the path of life. Your mighty hands, Mighty hands, O Lord, is the guide of my life. Strengthen my spirit to glorify your name. fill me with your power. Fill me with your power to serve you more. Once again, with all our hearts, people of God. Every day I walk Yes, Lord. in the path of life. Your mighty hands, O Lord, is the guide of my life. Strengthen my spirit Glorify. to glorify your name. Fill me with your power. Fill me with your power Oh, to serve you to more. serve you more. I need you, Lord. I need
yarala, yaralahay. Yaturolobo si yaralahate. Unda yaralaba. Open your mouth. Open your mouth. Release the faith to the Lord. Let there be miracle. Let there be freedom. Release your faith. Yarala, yarala. Yaturolo si yaralakiente. Unda yayaya. Orada fire. Fire. Holy Spirit fire. Holy Spirit fire. Receive the fire. Receive the fire. The fire that set you free. The fire. Oriente. Oriente. Oriento. Yaralay. On fire. Oriarala. Receive the fire. Receive the fire. The bread of God. Oriente. Ayarakaya. Yaralama. Oriente. Oriente. Yarala. Yatorolobo. Sikiatorolobo. More, Lord. More of you, Lord. More of you. Yarala. Oriarala. Receive. Receive. Oriente. The bread of God. The empowerment. The anointing. The release. Oriarala. Yatoro. Yarala. Yarala. Yato. Arala. Declares. You will declare the move of God. The move of God in your life. Right now. The move of the Holy Spirit. Oh, yarala. Move of the Holy Spirit in your situation. In your prayers. In your requests. Yarala. Ora kataka yarala. Segere. Oh, yarala baba. Yarala. The Lord is strengthening you. The Lord is anointing you. Yarala bakate ketero bosoke yaya. Ori yarala ba. Sakarala. Arala. Ori yarala. Yarala. Kiete. Sige, receive. And may nire-release. May nire-release si Lord. Ori yarala. Tanggapin mo. Ora kataka yarala. Sige, that power, that anointing, that blessing. Ori yarala ba. Ori yarala. Beke yoropo si yarala. Ayara. The regalo. The gift. Yarala ba. Ori yarala ba. Yatorolo mo si yarala ba. Ori yarala. May ginagawa siya. Ora nakatakasan ko na baba. Ori yarala. Pinalalakas ka niya. Ori yarala. Kino-comfort ka niya. May hinihanda na si Lord sa iyong sitwasyon for provision. At sabihin mo ngayon, salamat Panginoong Diyos. Salamat Panginoong Diyos for all the gifts and the fruit, for all the anointing and power, for your presence, for your unstoppable move, Holy Spirit in my life. Holy Spirit in my life. I surrender my life to you. I surrender You are my life always to you. invited You are always invited in all my situations, in all my in situations, my life, in my in my life, family, in my family, sa aking trabaho, sa aking sa aking trabaho, negosyo, sa aking sa aking negosyo, buhay, sa aking sa aking buhay, sitwasyon. sa aking sitwasyon. You are most welcome, You are Holy most Spirit. welcome, Holy Spirit. And this hand, my hand, My use hand. my hand Use my as a hand. channel of your blessing. channel of My your life, blessings. My use life. my life, Use my life. lead me, guide me. Lead me, guide me. At payag po ako. At payag po na ako. i-convict niyo ako pag nagkamali. Correct nyo. At ako inyong bibiyayaan At ako na mabibiyayaan. magsisi at tumalikod sa pagkakamali. Ikot sa pagkakamali. At kayo naman ay great comforter ko, At kayo naman ay master great teacher comforter ko. ko, master Sa iyo ko teacher. maasa. I need you, Lord. I need you, And Lord. descend, my Lord. Ako'y Lord, naniniwala. Ako'y naniniwala. You will use my head as extension of your You will power. use my hand as extension of your power. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for touching my hand. for touching For my whatever this hand touch, hand. For whatever will this be hand blessed. touch, it will be In blessed. Jesus' name. In Jesus' name. Sige, ipatong mo yung kamay ngayon sa bahagi ng iyong katawan na may nararamdaman. Ito may mahal mo sa buhay. Yes, oh Father God,
God. Salamat sa iyong kapangyarihan na kumikilos ngayon sa buhay at mga kamay ng bawat isa. Saan man naroon ang kanilang mga kamay, abatid mo kung anong mga karamdaman, Lord, manormal ang mga sugar, ang mga BP. Oh Lord God, healing, freedom. I speak blessing, miracle. I speak life. I speak life sa mga ipinagpe-pray. Provision sa mga ipinagpe-pray, mga kailangan. Freedom in the name of Jesus. Salamat, I speak miracle of healing, miracle sa heart, sa lungs. Oh God, hallelujah, sa intestine, sa ovary, in Jesus' name, sa ulo, anumang iba't ibang sitwasyon sa leeg, thyroid, lahat ng iyan, biniyaran mo sa cross of Calvary. Kaya Lord, habang nakapatong ang kamay ng iyong mga anak, nire-represent din, oh God, ang mga katawan na pinapatungan ngayon ay ang katawan din ng mga mahal sa buhay na may cancer, ang makalaya sa cancer, maggumaling sa anumang uri ng sakit karamdaman in the name of Jesus. Salamat for the fire of the Holy Spirit that brings freedom, that brings healing, that brings miracle. All for your glory, not only today, my Lord. We receive now, receive. Even for the prayer request, oh God, ng bawat isa for the provision, para sa trabaho, para sa promotion, at iba't ibang kailangan, protection. Lord, I decree and declare an answered prayer. Ephesians 3:20. Hallelujah, himala. Ang himala ng pagbabago, sa mga ipinagpe-pray. Himala para sa provision and protection. Sa Diyos ang papuri. Holy Spirit, we love you, we honor you. Thank you for your unstoppable move, Holy Spirit, sa iyong mga salita. I decree and declare, in Jesus' name, ang palakpakin sa Panginoon, sa Diyos ang papuri. Thank you, Lord. God bless everyone. Sabi mo siyang katabi, tuloy-tuloy ang kilos ng Holy Spirit sa buhay mo. Amen. God bless.